You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, well, you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, oh, I'm just a friend. That's all I've ever been, 'cause you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, a chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, you'll never know the one who loves you so. You don't know me. You'll never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Magpa-5 na po at meron po ako naman na labis na oras. Huwag po kayong mag-alala at matatapos po yan. Nagtatanong po kayo sa akin kung paanong mawiwin ang lalaki, ang heart ng lalaki. Ano ang dapat gawin ng women para sa lalaki? Smart kasi alam mo, ang lalaki kasi is he wants smart, accomplished women that will make him look good in public. Alam mo, ang lalaki kasi gusto nila maganda ang
kasama niyang babae, ganon-ganon, napapagmalaki niya sa public, kaya ang gusto niya is decente, di ba? He ultimately wants to make sure his chosen women is special enough to live and full and happy life with. Ang gusto niya ay talagang magandang nakuha niyang babae at hindi siya yung napili niya ay talagang magiging happy siya sa kanyang buhay, di ba? They want first-class women because men expect only the best. Ang gusto niya kasi is yung first class. At saka, ang gusto niya is the best ang kanyang magiging babae or magiging girl na or soulmate niya sa buong buhay niya. Ganon kasi ang gusto ng lalaki. Yan ang palaging yan ang iniisip nila na magiging ideal girl nila, diba? Men likes proud and class women, wear quality things to few but valuable jewels. Ang gusto pa ng lalaki ay yung mga proud and class women. Ibig sabihin niya is kailangan okay ang aking girl, ganon. And then quality, kung sakaling ipakilala ko sa aking mga kung sino-sinong mga kaeskwela o mga kaklase o mga ganon, mga colleagues, kahit papano ay mai-intimidate sa kanila yung aking mai-intimidate sila sa aking girl, di ba? Ganon ang ideal ko. Tinatanong pa nyo, ano ba ang makukuha na benefits ng tomato sa ating katawan? Alam mo po, ang tomato po kasi, yung kamatis ay keep our skin healthy. Kasi po, pag tayo kumakain ng kamatis, kahit po luto siya, masarap po kasi ang kamatis, yung wari, luto. Kung gusto po nyo yung lutuin, pipirituhin lang po nyo yung kamatis, tapos gawin nyo saukan with patis. Konti lang pong patis, para naman pong malasa. Kasi once, and then, lalagyan po nyo na with kahit na pirito, kahit na yung mga isda, ganon, fish, di po ba? Masarap po yan sa usawan nyo. Support bone health. Ayan po. Ang kamatis po kasi nakakapagpaganda ng bone, nakakapag-support ng bone. And then improve vision. Nakaka-improve po yan, nakakapagpaganda po ng ating mata, vision, yung ating kuha ng ating mata, di ba? Reduces health problem. Yung po mga problema natin sa health natin, nakakapag-reduce po yan para po hindi tayo magkaroon ng mga sakit-sakit. Lower blood sugar levels, lalo po yung mga yung may diabetic person, yung po kasing may mga diabetes, mahalata mo po yan. Kung kailan pa po bawal sa kanila kung kailan bawal ang asukal, lalo silang nagkakakain ng asukal. Di mo ba? Samantalang kung alin yung bawal, yun ang gusto. Ay, ano ba yan? Di ba? Dapat po kasi alam natin, may mga diabetes, dapat po yan, alam natin kung ano yung dapat kainin natin kung tayo may diabetes. Kasi po, pag tayo may diabetes, lalo po kasi ang mga lalaki, hindi po nag-e-erect yan. Hindi na po sila umi-erect dahil po tungkol po doon sa diabetes nila. Ganun po yon. Lalo na po kung matanda na. Pero po, pag po kasi dumating sa inyo ang diabetes at the age of 24, 25, hindi na rin po kayo magaganyanan, lalo po kung masyadong mataas ang sugar nyo. Kaya po dapat yan, papanatilihin yung mababa ang sugar nyo, na maganda ang inyong katawan, hindi kayo pinapakita nyo na okay kayo at alam ninyo ang mali at dapat gawin pag ang tao may diabetes.
ward of cancer. Iyan din po ay panlaban po sa cancer. Kung meron po tayong cancer, kung po tayo, hindi po tayo mawawala ng magkakaroon ng cancer at hindi po tayo panlaban po sa cancer. Ganun po 'yon. Controls weight. Pag po tayo ay pag mataba tayo at kunwari po katamtaman ng weight, hindi po tayo tataba ng husto. Makokontrol po ang weight natin yan. Magiging maganda pa po ang ating katawan, magiging ganda pa po ang ating kutis. Ganyan po yan. At saka po, promote sound sleep. Makakatulog po tayo ng maganda, maaliwalas, at saka po talaga, kasi po maganda po ang ating tulog Siyempre po natural, magiging maganda ang ating katawan. Kaya po hindi po tayo aantukin makakatulog tayong agad at maganda ang ating sleep. Ganun po. Lower blood pressure. Ang blood pressure po natin, bababa po yan once na, lalo po yung kamatis kinain mo, yun po, mawawala po lalo ang, hindi po tayo tataas ang ating blood pressure at prevent stroke. Yun po. Reduces chronic pain. Hindi po tayo, yan po kasi pag tayo may mga pain, yung mga ganon, mawawala po yan dahil po dyan sa kamatis at saka isa pa po, hindi po tayo magkakaroon yung mga sakit po sa ating katawan, yung lalo po yung mga namamanhid-manhid tayo, yung ganon. Dapat po talaga maganda po ang kamatis. Masarap po kasing kainin ang kamatis at hindi po yan nagkakaroon ng pangit na ating kuwan sa katawan natin. Ganun po 'yon, no? Ito pa po, meron pa po akong kukuhanin. Teka po, bago po ako matapos, baka makalimutan ko po Maraming salamat po sa kakampi manager na si Maria Fe Nicodemus, kay Sir Rizal, at Risa, Nico Nicodemus, Fatima, and Ami Amar, and our technician, Allen. Maraming salamat sa inyo kasi sa dami kong mga sinasabi at inuutos ay thank you at ako'y napapagtiisan ninyo sa aking mga kung ano-ano yung pinaghahanap ko. Kasi pasensya na kayo, yun lang kasi ang favorite, kung ano yung favorite ng aking mga listener, yun ang pinapahanap ko sa inyo. Thank you. And then, maraming hi, thanks to my friends. Alam mo, nandiyan na ba kayo sa Loyola? Kasi mamaya pa ako darating, siguro mga 7, nandiyan ako. Kaya lang, paano ba yan? Nahihiya talaga ako, nakapula ako. Paano ba yung, sus, Mariosep? Ano pang gagawin ko riyan? So, hi kayo, hi to Sonny, Karina, Esther, Fe, and sino pa ba kayo? Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nabati, hindi ko alam kung sino yan. Condolence also and condolence again to Rodolfo and JR. Talagang ganyan, nawawala ang ating una-una lang tayo at iyan naman, si mama mo, alam ko naman na sobra-sobra ang kanyang pagdarasal at iyan ay dire-diretso sa langit at ang daming nagdasal sa kanya. Kahit ako, pinagdasal ko yan sa tuwing ako'y magpupunta sa simbahan, pinagdarasal ko yan na sana ay lumawig pa ang kanyang buhay, maging maganda ang kanyang kakahinatnan at patutunguhan. Sana po, ganon palagi ang aking prayer sa iyong mami. JR, kahit nag-iisa ka, pinalaki kang maganda ng iyong papa at mama. Kahit kayo na lang ng papa mo, sana maging mabait ka at maging masunurin at maging very, very loving. No? I love you. Yes, I'm paying for your kisses. Ito pa, merong
text sa akin. Galing po ito kay, ano ito, Arekta. Arekta? Arekta ba? Arekta. Miss Treasure, boyfriend ko po walang kakwenta-kwenta. Oh, mahirap po mahalin. Di ko po alam kung ano ang gusto niya. Palagi po siyang wala. Kung mag-uusap kami, hindi po siya dumarating. Hindi ko po maintindihan ang utak niya. Kaya po ako, pag nag-uusap kami at nagsasalita siya, kung magkikita kami, hindi ko po sinusunod. Hindi po ako nagpupunta doon mismo sa usapan, sinasabi niya. Ano po ba ang boyfriend ko? Si Raulo? Siguro. Alam mo, hindi si Raulo. Yung boyfriend mo, walang isang salita. Walang bait sa sarili. Nako, pag ganyan ang boyfriend ko at palagi siyang makikipag-date siya, tapos hindi siya pupunta. Sus, alam mo yung mga ganyan lalaki, hindi yan dapat pinag-iintindi at saka hindi yan pinapaniwalaan. Pag pinaniwalaan mo yung ganyang lalaki, pati ikaw masisirang katulad niya. Ganun lang yon. Ito pa. Tapos na ba ako? Miss Treasure, mahirap po pala ang boyfriend na walang inaral. Ay, kaya po ako nagsisisi kasi po hindi ko po alam na siya ay hanggang grade 6 lang. Kaya po pala hindi niya ako maintindihan lahat ng sinasabi ko. Minsan po, nakakapagsalita ako ng English, hindi po niya ako maintindihan, nakangangalang po siya. Ay, nako. Sa bagay po, ang nagustuhan ko lang po sa kanya dahil gwapo siya. Naku, sus Mariosep, ang kagwapuhan ng isang lalaki, hindi iyan nakakaganda ng ating sarili. Hindi iyan nakakaganda ng ating hindi iyan nakakapaghinto ng ating yung puso mo ba pag hindi gwapo yung iyong lalaki, hihinto na yung tibok ng puso mo. Alam mo, minsan hindi naman hindi naman yung pangit na pangit, ano? Minsan nga yung pangit pa, yun ang matino kung ano yung gwapo, yun ang gago, yun ang siraulo. Kasi iniisip nila, gwapo sila, marami silang maluloko. Kaya alam mo, at saka isa pa, yung sinabi mo rito, hindi ko na lang sinabi, kasi masama ang sabihin, pag ganyan talaga ang boyfriend ko, ay, nako, dapat yan, pinapakulong. Pakulong mo yan. Oo, kasi para kung sakasakaling baka mamaya kung nakakulong na at saka kanya maaalala. Ganun lang 'yon di ba? Pag iyan pinakulong mo, tiyak maaalala ka. Ite-text ka. Pero dapat pag iyan nakulong, sasabihin mo doon sa warden doon, dapat hindi siya pwedeng mag-text. Ganon, alisin mo yung mga text niya. Ayun. Ito pa. Yung boyfriend ko pong babaero, masyado, lahat po ng babae na in love sa kanya. Kaya lang po, hirap na hirap din ang mga babae niya. Ang gusto po niya, lahat na lang ay ibibigay sa kanya. Ano yun? Nakakahiya po talaga ang klase niya. Dapat po pinuputulan na ng buwan niyan. At nahihirapan na yan. Tama po ba ako, Miss Treasure? Alam mo po, pinuputol ko lang po yung sinasabi nyo kasi po makakagalitan ako dito. Saka po, bawal po kasi yun. Minsan nga po nasasabi ko, ano po ang sasabihin ko, iyan ang sinusulat ninyo. Kaya lang po, hindi ko binabasa. Sa DWAD po, binabasa ko talaga yan. Opo.
Kasi po, para naiintindihan ng listener. Kaya po, meron na I'm not ganito. trying to make Mahirap naman po kasi yung mga OFWs natin, baka mamaya masabi nila sa akin ang bastos ko, pero hindi po yung kabastusan, yun po kasi ini-explain lang po iyon, at saka po iyan po text po sa akin. Pasensya na po kayo. At kung meron man po akong nasasabing mga ganyan, pasensya na po kayo. Hindi ko po gustong sabihin yan. Kaya lang po, nandiyan dyan po nakakalimutan ko po minsan. Kasi po sa dami minsan ng binabasa ko, ganun po ang nangyayari. At ako po ay maghihiwa-hiwalay na po tayo at ako po ay aalis na po at sa Thursday po uli sana po ay ako'y maluwalhating makarating po uli dito at saka pray na lang po ako at ako po ay gumaling na po. Thank you Lord. Thank you. At saka yung pong aking mga lalo po kayo, yung pong mga nasalanta ng bagyo, yung mga kabuhayan po ninyo, ayusin po ninyo para naman po sa atin din naman po yan, di po ba? Mahalin po natin at para po tayo ay hindi yung ibibigay natin sa ating mga anak at ipapamana ay nandiyan pa rin po. Maraming salamat po sa mga kakampi, sa mga OFW, sa mga nakikinig sa akin. Sana po ay sumulat po uli kayo sa akin. Kung hindi ko po mabasa, pasensya man po kayo. Pero sasabihin ko po yan at uunahin ko pong basahin ang mga sulat ninyo. At thank you po rin sa mga pakikinig nyo sa akin. Kung sakasakali man pong may nasabi ko, pasensya na po kayo. I love you. Bye po. God bless. Bye. Ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door.
just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mga kamay na kalahan, kukupin kayo, kahit na anong oras, maaasahan nyo. Di alintana, lahat ng sakuna, magampanan lamang ang serbisyo. Manggagawang Pilipino nasa ibang bansa, taos-puso kami maglilingkod sa inyo. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay dumako, ipatutupad namin sinumpa ang tungkulin ang tanggapan ng OWA.
paalala sa manggagawang Pilipino, bayaning tinurihan. Ito ay pangako sa Diyos at sa tao, hawak kamay kaming mga empleyado. Kahit anong pagsubok sa amin ay dumako, ipatutupad namin sinumpa ang tungkulin, ang tanggapan ng OWA. Di kayo bibiguin, ang tanggapan ng OWA.